Hinahanap na ng di bababa sa 3 alkalde ang 34 million pesos cash donation na tinanggap umano ng Office of the Governor sa Catanduanes. Ubus na raw ang kanilang pondo pero hindi pa nagagalaw ang perang ito. Nico Wahe reports. Hindi biro ang pinagdaanan ng probinsya ng Catanduanes ngayong buwan ng Nobyembre. Dalawang malalakas na bagyo ang direktang tumama sa kanilang isla, Bagyong Rolly at Bagyong Ulysses. Ang probinsya, dapang-dapa, magpahanggang ngayon. Marami sa mga residente ang wala pa ring bahay, tolda at trapal lang ang sinisilungan. Kaya ang kanilang mga lokal na pamahalaan, kanya-kanyang piga para matulungan ang kanilang mga nasasakupan. Sabi ni Bato Catanduanes Mayor Juan Rodulfo, ubos na raw ang kanilang pondo. Ang lahat po ng munisipyo rito sa Catanduanes, halos depleted na po yung funds kasi po yung laban natin sa COVID na doon po na halos naubos na po yung pondo. Sa kanyang sulat kay Pangulong Duterte, hinahanap niya ang 34 million pesos na donasyon na ipinagkatiwala sa Office of the Governor ng Catanduanes, kabilang dyan ang 10 milyong donasyon ng Office of the President. Ayon sa kanya, hindi pa raw ito na ibababa ng Kapitolyo sa mga munisipyong apektado ng bagyo. Humihingi po kami ng apila for transparency and accountability of yung 30 million po na cash assistance and other donations na na-receive po ng Office of the Governor. And inaano po namin doon yung intervention ng palasyo para po may deliver po yung mga goods na yon kasi tunay-tunalada po yung relief goods dun sa munisipyo, sa Kapitolyo. Ngayon po, napakabagal po ng release. And ito po, kaming after ng 3 bagyo, hindi pa po kami pinapatawag. So parang yung mga mayors po, parang ang sabi po nila, parang hindi na kami parte ng Kapitolyo. Sa lalong madaling panahon, mai-serve natin itong mga donations, lalo na itong cash donations na hanggang ngayon, ilang bagyo na nga sabi ko, nandun pa rin sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nila ron. Di ba? Parang hinanakit ng mga mayors na hindi na nga kami pinapatawag sa hindi namin alam na dahilan. Hirap na raw ang mga taga-Bato. Sabi nga nila, Mayor, kahit man po trapal o ano man na material na meron man lang kaming masilungan, yun po yung aming pangangailangan. Kasi po ang ginagawa ng iba, yung mga yero po na sira-sira na, inaayos po nila yun. Yun po yung pansamantalang bubong nila. Tapos, kinokoberan po ng mga trapal o tolda. Sabi naman ni Catanduanes Governor Joseph Cua, idinaan sa tamang proseso ang pagpapalabas ng mga perang donasyon. Ang proper disbursement po ng perang yan is, hindi naman tawag ito, magkakaroon tayo ng meeting with the PDRMC and then dadaan po yan sa committee, ay sa council, PDRMC council. Dumadaan yan dyan sa council. And then mag-propose tayo ng posibleng gagamitan, no? For approval po 'yan. Kumaga parang council meeting 'to. Hindi po pwede si governor mag-decide o si mayor. It should be the council. Nitong November 23 lang daw, nagkaroon ng pagpupulong ang Office of the Governor kasama ang Provincial Risk Reduction and Management Council kaugnay sa mga donasyon. At nitong Sabado, November 28, naglabas na ng resolusyon kung saan gagamitin ang mga pera. Nasa 33,684,500 pesos ang kabuoang cash donation na natanggap ng Kapitolyo. Halos 19 milyong piso dyan nakalaan sa mga materyales para maisaayos ang nasa 3,550 totally damaged na kabahayan. 2 milyong piso naman ang nakalaan sa hauling expenses. 2 milyon din ang nakatabi para sa mga taga-Higmoto na nagmula sa 5 milyong cash donation ni Willie Revillame. Mahigit 5.6 million pesos naman ang para sa relief items sa natitira pang 10 munisipalidad. Nakatabi rin ang 5 milyong pisong donasyon mula Department of Health na nakalaan para sa health emergency management activities. Kung natagalan to because nag-aantay tayo ng mga reports ng different municipalities kung anong sitwasyon doon, ano nasira. So that magkaroon kami ng figure kung saan namin dadalhin yung pera.
magkakaroon lang tayo ng ano yan. Asa po yan, mag-PR ang dadambay sa proseso, mag-PR, magka-canvas kung saan ang mura, then mag-purchase tayo kaagad. Asa po yan, Nico, kasi umuulan-ulan dito eh. Every now and then, umuulan, umaga umuulan, kawawa naman mga tao pag wala pang mga bubong. Hindi rin daw nagkulang ang Kapitolyo sa pamimigay ng relief goods. Just after the typhoon, namigay na tayo even without request. November 2, yung mga barangay na isolated na malapit sa Dirac. Sa datos ng Kapitolyo, katatapos lang daw ng second wave ng kanilang relief efforts. Sa kabuuan, nasa mahigit 116,000 na relief goods ang kanilang naipamigay. Nakapag-order na rin daw sila ng 5,600 na sako ng bigas. Pero mahigit 3,000 pa lang ang dumadating dahil hindi raw madali ang pag-deliver ng mga ito papuntang Catanduanes. Ang tanong pa rin, bakit hindi raw kasama ang mga mayor sa decision making, gayong sila ang mas nakakaalam ng sitwasyon ng kanilang bayan? Ang reglamento po sa disaster, no, hindi naman ang relief operation ng Kapitolyo, hindi naman sinabi naman sa batas na ibibigay sa munisipyo. Unang-una, Nico, ayun sa reglamento ng relief operation or during disaster, mauna magre-responde yung barangay, and second yung munisipyo. Ang probinsya po is augmented lang. Because ang concern po ng probinsya, buong lalawigan ng Catanduanes. Sa isang text message, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na sinunod lang daw ni Governor Kua ang batas na kailangang sundin ang desisyon ng PDRRMC bago gumawa ng resolusyon na maglalabas ng perang donasyon. Samantala, magkakaroon daw ng pagpupulong sa Miyerkules kasama ang mga mayor ng Catanduanes at ang Kapitolyo para pag-usapan kung paano ang magiging distribusyon ng mga donasyon. Buhos sa mga donasyon sa pamahalaan sa tuwing may kalamidad, pero gaano man kalaki ang mga perang yan, mas importante pa rin agarang makarating at maramdaman yan ng ating mga nangangailangang kababayan. Ako si Nico Wahe. I stand for truth.